Okay, dumako na po tayo dito sa paborito po ng ating mga kaibigan na vlogger, si Romualdez. Dito muna po tayo kay Romualdez dahil namimiss na po natin sila Romualdez. Aray ko. Hindi, eto po. Napadaan lang po sa newsfeed ko. Eto nga po, eto nga po nangyayari ngayon na pagbilag, kasi na-realize ko, meron palang vlog si Cheese na in-interview nila Models of Manila, in-interview nila Nico David, at si Cheese po ay hindi na nababanggit si Romualdez. Namiss ko lang po yung pagbabanggit kay Romualdez kasi po ang lumalabas ngayon, 'di ba? Ang lumalabas po ngayon, eto nga pong mga senador ang talagang malala, ang talagang malala na may nakawan dito sa flood control. Aray ko. 'Di ba? Ngayon po, nagpapasalamat tayo sa Ombudsman dahil siya po ay nagsabi nakakasuhan niya si Romualdez. Good na good yon. Kasi po nakitaan niya po si Romualdez ng di umano'y pagpapabaya noong siya ay speaker. Very good po tayo dyan. Ano po ang gusto kong sabihin sa inyo? Gusto ko po kasing hamunin uli si Gutesa. Mga kababayan. Gusto ko pong hamunin uli si Gutesa. Naliliis po tayo eh. Gusto ko pong hamunin si Gutesa na putang ina mo, lumabas ka. Aray ko. Gusto ko po kasing hamunin si Gutesa na please lang Gutesa, please, nakikiusap ako sa iyo bago madagdagan ng 18 kargador, bago dumating yung 12 tarantula, bago dumating ng pitong inutil. Madaming parating eh. Madami pong parating si Mike Defensor. 18 kargador, 12 tanga-tanga, 7 inutil, marami. Aray ko. Diba? Gusto kong makiusap na palabasin nyo si Gutesa para yung pinapangarap ng mga DDS na makasuhan si Martin Romualdez dahil siya ang may direct na utos mula kay Romualdez. Sabi niya eh, meron siyang direct na utos mula kay Romualdez, kay Saldico, para i-deliver ang mali-maletang pera sa bahay ni Romualdez. Please lang, Gutesa, lumabas ka, putang ina ka. Labas! Hinahamon ko lahat yan, si Marcoleta, Piluka, si Defensor. Bago nyo labas muna yung mga bobo nyong mga bagong ilalabas, ilabas nyo muna si Gutesa. Hindi pwedeng itago nyo yan dahil palpak ang script. Aray ko. Diba? Hindi porket palpak ang page 20, itatago nyo na. Aray ko. Ano ba, pansin nyo po? Si Gutesa, takot makross-examine. Ang 18 Marites, takot makross-examine. Nakikita nyo yung pattern? Bakit? Ganun po pag bogus. Ayaw pong matanong ng ibang senador. Bakit? Ayaw matanong kasi nga bogus. Katulad ng 18 kargador ngayon, no? Bogus. Ayaw matanong. Bakit? Yung abogado siya nagsasalita, spokesperson. Aray ko. Bigyan ko po kayo ng sample. Halimbawa, tinanong ka, paano mo nasabi na hindi absuelto si Loren Regarda? Ang sasagot yung abogado, kasi po, etong tinuro niya pa eh. Eto po, kasama po sila. Eh bakit hindi mo tawagin yung ginaghatid? Aray ko. Diba? Bakit ikaw magkukwento? Bakit hirap ba yung magkwento? Pipi ba yun? Aray ko. Aray ko.
ba? Hindi naman pipi yun eh. Abogado ka lang para sa dokumento. For legal purposes. Hindi ka spokesperson na para lahat ng eksplanasyon, alam mo, tarantado ka baligod. Aray ko. Sila pagpaliwanagin mo at ilabas nyo si Gutesa. Para mapakulong natin ito si Romualdez. Oo! Tama kayo na narinig. Gusto ko lang makulong to si Romualdez. Ilabas nyo si Gutesa. O ano? Aray ko. Ano mga DDS? Diba tama tayo? Tama. Sumasangayon ba kayo sa akin? Ilabas natin si Gutesa mga DDS para mapakulong natin to si Romualdez. Tama mali? Diba? Tingnan nyo. Sinasakyan ko na nga yung narrative nyo. Aray ko. Aray ko. Pero hanggat hindi lumalabas si Gutesa na may direct na kinalaman kay Romualdez, mapapakulong ba natin? Aray ko. Diba? Nag-press con pa si Cheese, hindi rin kinaya. Nag-press con pa si Joel, hindi rin kinaya. Aray ko. Nesita Sakayanagi, salamat po. Okay, dumako naman tayo dito po sa Senate resume. Ito po ang background ni Kiko Pangilinan. Ito nga po, gaya nung update ko po sa inyo, na namimili po sila ngayon ng magiging presiding officer. At si Kiko Pangilinan po ay tumatanggi. Sana naman, Kiko Pangilinan, huwag kang tumanggi na. Dahil ang hirap magtiwala din kay Cheese. Diba? Ang hirap po magtiwala kay Cheese kung siya magiging presiding officer. Kasi po, nakipag-meeting po tayo sa bagong mayorya. Aray ko. Okay? Nakipag-meeting po tayo sa bagong mayorya at napag-uusapan po namin, kami pong mga bagong mayorya. Aray ko. Ayon po sa pag-meeting namin na si Kiko po, umaarte pa eh. Umaarte pa po si Kiko. Umaayaw-ayaw siya. Alam mo, parang Kiko, di ba? Alam ko malakas loob mo, niligawan mo nga si Ate Shawi. Aray ko. Di ba, Kiko? Di ba? Ang lakas loob mo, niligawan mo nga si Ate Shawi. Di ba? Kung hindi malakas loob mo, hindi buo loob mo, hindi kayo magiging ni Ate Shawi. Aray ko. Di ba? Kinakantahan nyo nga si Alan Cayetano eh, di ba? Ano ba love song ni Cayetano? Sabi ni Ate Shawi, Mr. BJ, can I make a request? Pwede ba yung buto mo? Aray ko. Mr. BJ, para sa akin ito. Subo ko yung sa iyo. Aray ko. Ayan na siya, tumitigas na. Okay din ba, di ba? Aray ko. At sana'y patalikod siya. Aray ko. May lotion dyan sa kama. Aray ko. Di ba? Sa atin naman po, ito pong impeachment ay kailangan pong masimulan. Masimulan na po ang impeachment dahil ito po ay kailangan natin na maging maayos dahil
sinabi ko nga sa inyo kahapon, maaari pong i-boycott ang impeachment. Kung ano po nakita nyo sa session 1, June 1, session 2, June 2, na pagbo-boycott po ng Duterte Black, maaari pong mangyari ito sa impeachment. Pero paglabag po yun. Wala po sa history ng ating political history na ang judge binoykot po ang kanyang korte. Magiging sobrang kawalangyaan po ang gagawin ng Duterte Black kapag binoykot nila mismo ang paglilitis na sila mismo ang judge. Bawal po yan. Sobrang labag po sa konstitusyon yan at yan po ang pinaplano ni Cayetano Black na hanggat hindi siya ang nagiging presiding officer, hindi po sila a-attend ng impeachment. Napakawalanghya. Okay? Ang topic mo, sabi ni Jay Martins, palautos to Aray ko. Ay sinabi ni Marcoleta sa Net25, kaya hindi sila pumapasok ng Hunyo 1 to 3 dahil alam nilang matatanggal si Miss Alan. Huwag mo na intindihin yun, peki yung ulo niyan. Aray ko. Naniniwala ka ba dyan? Sinungaling yan? Naniniwala ka dyan? Sinungaling yan? Aray ko. Sinungaling yan. Ibig sabihin lang, umamin silang duwag! Diba, Jay Martins? Ibig sabihin, umamin silang duwag. Tandaan nyo po sa anuman laban. Sa anuman laban, mga kababayan. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. In any battles, you must not be afraid. Because if you handle the truth, and you are with the truth, nothing but the truth. So help me God. Ano sa Tagalog yon? Mga kababayan, si Yolo mag-isa lang. Kasama ang kalaban ko ang 1,000 mga sinungaling. Kaya kong sagasaan yan. Kung hawak ko ang katotohanan. Ganun po yun. Kapag hawak mo ang beat, sa bawat galaw mo, di ba? Ika'y mananaig. Hawak ko ang beat. Aray ko. Asim. Aray ko. Di ba? Ganyan din po sa totoong buhay natin. Tayo po. Di ba? Sa totoong buhay natin, sa ating mga asawa, totoo tayo, ito ang sinusweldo natin. Bakit ka matatakot? Aray ko. Di ba? Ito ang sinusweldo ko. Bakit ka matatakot? Hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot. Aray ko. Di ba? Hindi ka matatakot. Pag yung asawa mo, kinuha yung pitaka mo, kung wala kang tinatago dyan, hindi mo pipigilan yan. Hindi ka aalis ng bahay para magdahilan ka na may nakalimutan ka sa talyer. Aray ko. Diba? Kasi nga, totoo ang sinasabi mo, walang iniipit na pera dyan sa wallet mo. Ganun lang yun. Diba? Sila Marcoleta, sila Alan Cayetano hindi nagsipasok. Bakit? Natatakot po silang matanggal si Alan. Bakit? The only constant in this world is change. Okay? Ang tanging patuloy na dumadaloy sa buhay ng tao at sa mundo ay pagbabago. Amen? Amen. Diba? Lahat po ay may pagbabago. Sa klima may pagbabago. Sa araw-araw may pagbabago. Sa iyong sarili may pagbabago. Tanginan nyo, Senado, ba't takot kayo kung kayo'y mababago? That is normal. Diba? Normal lang po ang pagbabago. Dahil ang Senate President po, hindi yan panghabang buhay. Diba?